Talaga kayo sobra ang ating mga Coalitions na mga Tagalog kasi yung ating mga Coalitions dito, grabe ang suporta nila kahit mga Bisaya, ito na show. Yes. Oh, what can you say about the trailer, Ma'am Shi? Grabe ang trailer ba? Pag mabuo na pala no, parang akala mo talaga may show na no. Pero nung ginawa namin, parang akala ko na nagchisbisan lang kami sa ganito. Pero talagang nabuo na siya. Thank you so much siyempre sa team Kuan on One, sila Sir Alex, grabe sila Ma'am Fran, sila Prexy, grabe yun. Uy, hindi ko talaga makapaniwala talaga na this is happening. Ayan pa sila Ma'am Yubi, oh. Yes. Na talaga, pero ang kalimagod mga Bisaya, mga Bisaya, alam mo naman kami mga Bisaya pag nakita kami, isa doon pinag-usapan namin ba, pag nakita kami, para kami matagal na magkakilala, pero hindi naman kami magkakilala kung mga Bisaya. Nga, siguro 2 hours na usapan, pwede ka na mangutang. So parang yun na sinabi ko doon na sa mga Bisaya na mga, thank you kaayo sa inyo ha, I really appreciate your kuan. So, gusto ko rin i-comment yung nagsasubtitle, Ma'am Shi. Oo, Kasi from Bisaya to Tagalog na translate. Correct ko, subtitle sa una kay kanang Bisaya, may mag-adjust me. Karon ang mga Tagalog, i-subtitle sa Tagalog. Sana. Kiat-kiat ang mga Bisaya eh. Kuan din mga Bisaya. Salamat kaayo sa inyo. Huwag kayong mag-alala kasi ito kasi sobrang akong nahabi ito na show na ito kasi magtanong pa para si Kuan. Okay, hindi ka na happy sa show kasi. Sobrang kasi nga Bisaya kay para may kuan ba original? Para kung saan ako nakatira talaga, kung saan ako. So kasi pre ako, ayoko talaga na mag-show ng ganito, kaya na solo kay mahiya. Ako, kung ako unang magtanong sa sarili ko kung deserving ko ba. Siyempre ako, ang sagot ng sarili ko, hindi ko deserve. Pero dahil nga sinabi na Bisaya, parang doon ako na close to pero heart. kasi kung Tagalog to, hindi ko talaga kukunin kay hindi ko man pwedeng ibay pa sa heart ko bang aking mga mamshi. Si Ma'am Shi Jo, si Ma'am Shi Renz. Kung baga sa puso, hindi ko pwede magaling-ganyan mo mga show ng sarili kong talk show. Hindi pwede. Kasi meron kaming magandang buhay pa din. So ito, only for Bisaya. Doon ako na kasi Bisaya is very close to my heart. Yeah. Parang lungs na siya kasi close to my heart. Okay, go. Ganda ng message mo, Ma'am Shi. Diyan na po natatapos yung press Ay! conference. Hindi pa natatabi ng tanong dito. Kala ko, eto na nga may magme-message sa'yo today. Yes, Oo, talaga namang despite of his very hectic schedule, nandito na nga. Let's call on Direk Lauren, our head of ABS-CBN TV Production and Star Magic for a message para kay Ma'am Shi. Si Derek sobrang busy pa yan sa Bini ha. Ang kaliwat kanan na pagka-busy ng Bini pero talagang dumaan pa sa akin si Derek para mag-lunch. Derek, salamat talaga. Derek siya ang utak talaga nitong lahat ba. Ako nerds lang at veins ang nakuan ko dito. Tsaka ikaw lang kaya maglapas tangan sa akin. Derek, uy! O, itatranslate mo, kailangan i-translate. Bisaya. Kaya mga online sa Bisaya. Unang-una, congratulations. Congratulations, Melay. Alam mo, ang pananalig ko sa'yo. Kanina sa likod, sabi ko sa kanya, Melay, tataguin mo yung pangarap ko. Pangarap ko po talaga to na magkasariling talk show si Melay. And I felt tama-tama na komportable siya sa lengguwahe niya. Hindi kasi nagbago tong taong to eh. Mula nung in-audition namin, hindi talaga siya nagbago. And mga taong katulad mo, dapat sinusuportahan ng gusto at binibigyan talaga ng tulong. So, alam nyo kung paano siya magmahal at kung paano rin namin siya kamahal. You know that there's a whole team behind you. Of course, we'd like to thank our DMD, our digital team headed by Sir Jamie Lopez and of course, sila Elaine. Salamat, di kami, isang pitch lang to, Melay. Bigay pera, mahal mo daw, sabi. Sabi ko, hindi, deserve naman niya yan. Salamat naman, grabe naman. Hindi po, hindi totoo yun. Si Melay po, hindi mahirap pakiusapan to. Alam niya kung parang may makakatulong sa ABS. At naniniwala siya, ang pinaka-natutuwa ko, malakas naman naniniwala sa akin. She trusts us enough na alam niya hindi namin siya pababayaan. Pwede mag-advance din. Oh. Okay. Tapos salamat din sa team ni Alex. Alex Asuncion, to your whole team, maraming salamat sa inyo. And to everyone who's here, you know, pag pinanood niyo po yan, minsan lang akong sumipot doon sa taping niya. Hindi ko naintindihan pero tawa ko ng tawa. Yun ang masasabi ko. So, iba rin yung pakiramdam to be around people from the Visayas region. Iba, mababait sila, malambing sila, nakakatuwa sila. at maalaga sila. And so much appreciation. So daghang salamat sa lahat po. And on behalf of Melay, maraming salamat po sa inyong lahat. And we promise
hindi ito matatapos ng basta-basta. Miss Elaine, di ba magsi-season 2 na tayo, di ba? Oh, yes! Grabe naman ako. Tama. Direct ako, gusto ko sabihin, sobrang thank you direct dahil inikot mo talaga, umiikot ka talaga sa Visayas at Mindanao para makakita ng mga exotic. Umiikot ka talaga para mahanap kami at talaga mabigyan kami ng opportunity. We love you so much. Sobrang Direk. daming talents talaga sa The Visayas at Mindanao. So, I love you, sarap Direk. pumunta doon. I enjoy yung audition. Pero yung kung hindi kami gumawa doon, hindi namin pinago sarili namin, hindi ka namin makikilala. Salamat direct. Wait, Oh. mukha lang akong alikabog doon. Talagang pinag-aksayahan mo ako na parang, I love you so much talaga direct. At in behalf of mga Bisaya at mga Mindanao, at Visayas at Mindanao na mga kuhan. Thank you so much. Mahal pa rin namin malay. Thank you. Thank you, Direk Palakpakan. Lauren. Direk, salamat direct. Pwede ka nang mag-lunch ulit. Thank you, Direk Lauren. Thank you, Derek. Sobrang the best talaga si Derek. Grabe talaga ang pagmamahal na binigay niya pa. Grabe sa aming mag-asawa, sa lahat-lahat. Grabe. 1.5 lang, Derek. Advance. Hindi ka kaya-advance Ma'am Shi. Advance sa 1.5. Okay, Ma'am Shi, so feeling na ako ready na ang ating mga kaibigan para mag-question. Strictly in Bisaya po yung question. Charot lang. Huwag naman sila. Huwag kayong Ay, nakaka-message yung Direk. Okay, na pa yung message ko. Hello, nakalimutan ko pasalamat yung yung creative digital, yung creative team namin dito, si Michael at Christian at yung grupo na bumuo ng pitch para sa iyo para ma-approve itong concept na to. Thank you Mike and Christian and to Sir Marky and Christian. Thank you RCDG ha, tsaka si Cook at Si Ma'am ng- Cham din was kawan. Thank you. Thank you. Thank you, Direk. Ayan. Okay. Ngayon, again, naka-livestream tayo, Ma'am Shi, sa I Want YouTube, sa ABS-CBN Entertainment. So don't forget to use our official hashtag for today, na hashtag #1on1 Media Kuan. Ibig na media kuan. Media Kuan. Salamat sa mga Bisaya na tanaw din tanaw lang mo kay i-translate na ko ang Tagalog sila i-translate na ko sa inyo. Ay mo goal ha. Perfect. Okay, so i-open na po namin yung floor para sa questions. Alright, sir, sir. Hi, congratulations. Sir, salamat. We love you. Salamat kayo, sir. Our first question will come from Genial Krishnan of TV Patrol. Palilong salamat kanya. Ma'am Shi, congratulations. Salamat ka. Ayaw, pagpili-pili ko. Mas artista pa rin lang sa akin ba? Alright, Bella, first of all, congratulations, of course. Sino po ba gusto mo makakulab? Kasi you've been in the industry, medyo madami ka na rin nakasama, pero sino ba yung gusto mo pang makasama talaga? Ako ba, dito sa Bisaya ba na show ko sa Kuan One? Yeah. Siyempre, madaming mga Bisaya ba talaga namang, siyempre isa na dyan sila KZ Tandingan. Naka-line up na yan sila sa amin. Pero tingnan namin kung kaya namin ang sila KZ Tandingan, sila, adapt na mga Bisaya, na mga kuskan kayo na sila nga mga Bisaya. So, daghan pag kayo mga Bisaya na gusto ko pa sila beauty. Sila Maris Racal, ang dami pa mga Bisaya na pwede namin ma-interview. At in their own words sila ba na, para lang sila nasa bahay pa nakipagpintuhan sa mga Bisaya. And actually, yun yung second question ko sa'yo. Ano yung masasabi mo na yung mga Bisaya talagang ano na sila, no? Nasa industriya na sila. And before, wala namang ganito, hindi namang ganito kadami yung mga Bisaya na, alam mo yun, merong pangalan. Sobra ako na proud sa mga Bisaya. Kaya sa Kuan be kami, sa Kuitan be kami ng Kuan, Pilipinas. Nandun kami sa kumbaga sa Bisaya ba, sa Lubog kami ba. Pero, talagang, ano kami makapunta dito, di ba? Kaya ito man ang pinaka-center ba nito. So, kami mga Bisaya, actually nung nilabas itong trailer na ito, maraming mga Bisaya na grateful. Na kasi siyempre kami mga Bisaya ba, parang kaming na, minsan hindi pa naiwasan na magka-self-pity kami, kaya malayo kami sa Kuan Central. Pero ngayon, nung may ganito na show, parang, let our voice be heard. Ganyan ang mga Bisaya ko. So sabi ko, tapos sobrang appreciate nila ang Kuan on One show at si Direk Lauren. Sobrang appreciate nila ng ABS dahil talagang, alam mo yun, nag-effort talaga gumawa ng show para sa mga Bisayas at Mindanao na, alam mo yun, parang ma-inspire din sila ba? Lalo na yung mga OFW, sila talaga ang pinaka-happy talaga. Kaya para silang nakauwi na ng Pilipinas ba sa Mindanao, parang hindi na sila masipang separation anxiety sa kanilang mga family. Thank you so much, Miss Genial Crystal sa TV Patrol. Thank you, Kenya.
Thank you, Daniel. Our next question will come from Josiah Antonio of ABS-CBNnews.com. Yes. Hello po. First of all, congratulations sa great new show. Thank you so much. Ang question ko lang po is, for you po, ano po ba yung importance ng pag-highlight ng Bisaya culture sa show niyo? Super importante, lalo na sa amin eh. Ewan ko lang sa inyo. Lalo sa amin eh, siyempre, kami ba, parang mawala na yung parang mga anong tawag yan, yung parang mga separation kayo, parang mga Bisaya or mga Tagalog, mawala na yun ba, para makuha tayo ba, para ma-in-one na tayo. Kasi marami na rin mga Bisaya, may mga radio station na nga dito ng mga Bisaya sa Manila eh, talagang, at wala ng mga Bisaya, wala ng mga taga-Tagalog. Pero very important sa amin kasi para tayo, isang Pilipino lang tayo at talagang nagmamahalan tayo. That would be all, thank you. Thank you po. Thank you. Parang hindi kayo masaya sasagot. Thank you, Ay, mga Josiah. Bisaya, okay na kayo dyan. Ito naman, ang pride ng Cebu, walang iba kundi ang entertainment editor ng The Philippine Star, no other than Nathalie Tomada. Wow! Bisaya talaga yan siya. May buntag. Maayong buntag ka, ayaw magwapa ba? Oh, liwat ni mo. Liwat mana daw sa akin. Banda naman sa Ayun, hindi ko lang natanong ba to, pero ano bang reason ba kuwan? At saka pa-explain naman ng mga ano talagang meaning ng kuwan. kuan. Kasi ito nga, sa kaming mga mga Bisaya talaga, pag hindi namin na-explain yung gusto namin sabihin, para sa ang kuan ba is parang malaking tulong talaga. Tama yung sinabi ni Nikki na filler siya ba? Sa mukha. Hindi. Yung feel ka na para sa yung alam mo yung helping word sa amin. Na pag hindi mo ma-explain, ano po yung kuan, tapos kung kausap mo, miraculous din, naintindihan niya. Yung kuan. Oo. Tapos yung kuan na yung sinabi mo, nag-intindihan na kayo. O, di ba? Yung kuan. Ano na? So, parang iba talaga ang power ng kuan eh. Talagang it helps na yung dalawang tao na hindi magkaintindihan, magkakaintindihan sila. Kaya, thank you sa kuan. Kuwan ba, Melay? Di ba? Ito, Melay, looking back lang sa pagsugod sa career ni mo, no, pag-start, I wonder, may times ba na you felt na parang you're kinda embarrassed about being Bisaya? Parang, or nauwaw ka, no? You're also a Bisaya, or may times ba na parang you accent? Kinakain, oo, kinakain. Kasi, kita bitaw mga Bisaya, di ba? Sometimes they notice our accent. Minsan kasi mga Bisaya, kasi imbis na matigas, pinapalambot namin. Kakaiba kami. Imbis na kuan, so, matubig namin. Pero kasi hindi namin sinasadya. Pero ako, hindi ko na-embarrass. Mas may embarrass ako sa mukha ko. Hindi talaga ko na-embarrass. Bakit? Very proud kasi ako na Bisaya. And, nung kinuha ako ni Direk Loren, happy ako na tinanggap niya kung ano ako. Na parang may something ako eh. Yung parang tinanggap niya ba kung ano ako. So, wala ako, parang happy ako na hindi ako nung pumasok sa showbiz na kailangan actress yung hindi ko. So, kailangan ko talagang may patunayan na pagiging actress. So, parang reality show. So, parang hindi ako kinabahan at parang proud talaga ako na maging Bisaya kasi marami na rin Bisaya dito na nag-penetrate ng Luzon eh. So, talaga na happy ako. Be yourself, kumbaga, hindi ka natatakot like, be yourself. Siya na. Oo, tama. Be yourself lang talaga ako. Be myself. Sabi nga ng Bini, be who you are. Sa kanta nila. Diba? Be who you are. Ay, Bini din pala to eh. Yeah. Okay, last question, Melay. Dream interviewees, top 5. Cream? Dream interviewees. Ako Grim Reaper? Dream interviewees? Oh, sige na mong interview. Actually, ako wala talaga akong pili kung sino ang gusto ko. Pero ang gusto ko ngayon talaga ng this season, gusto ko si Casey Tandingan, si TJ Monterde, at saka si Ellen Adarna, si Janine Berdin, o si Kuan. Kailan mo kay Kuan? si Maris Racal. O si Tito Boy. Si Tito Boy, pangarap ko kay Bisaya. Si Tito Boy, taga Tacloban. Okay, thank you so much, Melay. Sagang salamat kaayo ba? Ako nahiya sa inyo, kaya dami nyo paggawain sa bahay, pero pumunta ko kayo. Thank you, Nat. Our next question will come from, ito ang adopted daughter ng Cebu, walang iba kundi si Michael Bix Almacen of Bix Buzz. Big Bus talaga lang. Hello. Hi, I'm Beanie. I'm Beanie Gak. Naka-live stream tayo. Pag pinabibili naman talaga siya.
Lord. Hindi lang ako nakapasa sa Star Hunter. Sige lang kayo dito, makapakita kayo kay Lauren. Umiiwas na sa direction. Pero Mele, kasi no, parang ang natural mo magpatawa, konting galaw mo lang natatawa na kami. Pero may mga times ba na parang feeling mo na hindi natatawa sa'yo yung tao or parang nahihirapan ka magpatawa? Maraming times ako na Huwag ganit! Maraming times naman, kaya hindi ko naman iniisip na talagang matawa sila. Ako naman is very welcoming lang ako sa mga tao and may mga times na nabibisit pa, makikita mo talaga. Pero siyempre, pag may mabibisit natin, atras ka na, ibig yung madahiran ka pa ng stroke nila, di ba? Kasi magalit pa sila sa'yo. Pero pag mga ganyan naman, ako naman is hindi ako na parang nare-discourage. Kasi pag binibigay ko ang best ko na, hindi naman kasi ako parang magaling magpatawa, yung parang nagpagkatotoo lang ako ba. And kung natawa sila, thank you Lord talaga ko. Parang hindi naman, okay lang kay. Para sa akin naman, pag masaya ako sa sarili ko, wala nang problema. Basta ako matawa ako sa sarili ko, okay na ako. Wala na akong problema. Kahit isa lang mapatawa ko, okay na ako. So, Pero Big, yun yung magic ni Melay. Imagine na, dinala namin siya sa Public Relations Society of the Philippines. Karamihan doon mga PR personnel, tsaka mga foreigners. Pero lahat talagang humagalpak sa kakatawa kay Melay. She's a natural. salamat naman si Ray. Pahiya ka na tayo dito ba? Nag-sleep mental na po. Sabi ko, may ibang view. Parang ayaw mong view na to, no? Oo, ayaw ko. Iwas tayo dyan. Pero Mele, thankful kami kasi yun. Kasi ano ba, pag feeling namin we're down, ako pinapanood ko lang yung mga video mo yung sa PBB, yung kulitan ninyo ni Jericho, ni Jason, at natatawa naman kami, hindi nakakasawa yung tawa kami ng tawa. Oo. Parang, ano pakiramdam mo na ikaw yung tinatawag ngayon na New Generation Comedy Queen? Ako ang super akong hiya sa sinabi na ganyan. Kaya siyempre ako hindi naman ako masabi na ganyan. Wala pa naman ako napatunay na sobrang daling tawa talaga. Kaya yung mga kaibigan ko lang ba, sila Madam Darla, sila na nagsabi-sabi ng ganyan. Pero sobra akong happy kaya hindi naman pwedeng na hindi ka ma-happy. Para ka namang sino. Pero para sa akin, parang siyempre dami ko pang padadaanan ng mga butas bago pa makamit yung mga ganyan. Pero thank you so much sa mga nagsasabi, I love you all. Pero ako nahiya ako ba kasi baka may ibang magsabi, hindi ka nang pwede, ay! Baka magalit sila. So sorry na lang ang masasabi ko sa iba na gano'n. Ito pa nga kasi nabasa ko sa Twitter or sa X, ang daming nagpo-push na ikaw daw ang mag-remake ng Tanging Ina. Ano masasabi mo? Siyempre, tanging ina nyo rin. Nag-live stream tayo. Tanging ina kasi ang sinabi. Sobra ako na happy. Nag-message yung kaibigan ko sa akin na yun lagi daw. Kung ikuan sa akin, ikuan na naman, i-offer sa akin, so why not? Sobrang happy. Pero siyempre, hindi natin pwede i-bypass si Miss Ay de las Alas kasi siya talagang ating queen of comedy. So hindi natin pwede kasi siya talagang dami yan napatunayan na comedy naman. Ayan pa si Ate Pokey, di ba? Sila Miss Eugene Domingo. So kung ikuan, why not? Pero sana, kanang wala tayong ma-hurt ng mga kuan. Bongga! Hindi na pwede mag-hurt. Gawa na tayo ng sarili natin, no? Ano sa palagay mo yung bagay na title ng movie mo? Kuan ng ina. Madala lang, siguro tawa naman kayo. Char-char lang mga kuan isa. Thank you and congratulations, mabuhay! Thank you so much, Billy. Alan? Okay, our next question will come from Alan Sangkon of Starbuzz. Sir Alan yung nagabi ng mag-pictorial talaga sa akin. After pictorial na tayo daw ako dyan. Alam ko yan. Ay, tas kita para sa kayo ang kanyang video. Congratulations, Melay. Salamat, sir. Bali, nasubaybayan namin yung career mo na from the time na lumabas ka dun sa PBB House. Even up to now, ikaw yata isa sa mga nananatiling PBB House na nandito pa rin. Ang layo na narating mo. Yung sarili ka ng talk show, di ba? Pero did you imagine yourself na na parang kumbaga paglabas mo ng bahay ni Kuya, magiging host ka? Kasi parang tinitignan namin comedy yung dating mo sa mga movies, di ba? Wala akong naisip talaga niyan, sir. Kasi yung pagkakuan ko, kapasok ko sa PBB, parang na-disgrasya lang siya ba? Na parang loko-loko lang ng mga kaibigan. Tapos nung nakita ko na dito, ang swelduhan dito, medyo nasilaw na ako. So, pagkatapos doon, parang nadire-diretso na. Pero wala akong mga plano-plano na ganyan. Kaya hindi ko man alam kung anong capabilities ko. Ang alam ko lang siguro, mga maloko lang ako, yung mga tawanan. And thank you, Lord. Ang nag-suggest talaga sa akin na maging host talaga,
is ang aking asawa, si Jason. Siya talaga ang nagsabi sa akin at sinuggest na kay Direk Lore na, Direk, mas maganda to ang aking asawa na maging host ko siya, Direk. So wala pa naman ako na-host doon, pero parang nakitaan na siguro niya na ang ingay ko sa bahay. Kaya naman umaga na, bakit ngayon ka lang umuwi? So talagang, after nun, talaga na diretso na magandang buhay na, I dare you, diretso na yung, at nanahimik na ang buhay ni Jason. Kasi hindi na sa bayan dala-dala. Sa host na ako, hosting na ako nagdadalda. Tapos nakita namin dun sa teaser na kung bakit nagkaroon ng one-on-one because nag-viral yung speech mo dun sa AAA, di ba? Ano ba yon? Parang malaman lang namin, prepare mo ba yon? O parang spontaneous lang na lumalabas sa'yo yung speech na yun? Kung sasabihin ko na pinipare ko yun, baka magmura kayo sa akin. Dahil nakapangit ko yun. Hindi kasi yun, ang aking family sa aking pulp studios, sa aking pulp, is very lovable talaga sila sa akin. Sila Inang Reyna, sila Madam Kring. A-attend ako ng AAA. So ako, akala ko a-attend lang kasi mahal ang ticket nun eh. Pagkatag 20,000 plus ngayon. So attend ako, doon pa lang sa pag-attend, very happy na kami. Kasi siyempre, ilan kayo a-attend? Siyempre, sinobrahan ko, libre na eh. Anak ko, mahilig pa sa K-pop. So talagang dinamihan ko pag-attend. Pero ako daw, magagawan daw ako. Wala akong alam-alam na may award ako. Niloloko nila ako na may award daw yung uma-attend. Siya! Ano naman yung award ko? Ano award ako ng magalitan ako? Ganun. Ala, pagdating doon kayo na, may award pala ako. Kaya pala nung nandun ako sa lamesa, aalis na ako, doon ako upo doon sa audience. Nagalit ang Koreano. Chokya! Kasi Chokya! Siguro ang kamera pala nila, naka-choreography na pala. Doon ako nung tinawag na ako, tapos wala akong makausap na parang nag-anxiety nga ako doon. Sila pa pinikausap ko, yung mga Koreano nakaganon na talaga 6 hours na. Grabe naman to sila maka-penetrate ka na magiging artist. Ako kaya nakaganon na ako, parang pagod na ako. Nung tinawag ang pangalan ko, grabe naman. Uy, so ako parang ano sasabihin ko nito. Mabuti, may nauna pang nag-English na Koreano. Yun ang nasabi ko na, the rest is history na talaga hindi ko na kaya yung English ko nun. Pero ang pinaka-surable ko talaga na talagang mapasalamatan si Lord at ang family ko at si Lord talaga. Si Lord ang nabigay ng honor, award na yun. Wala nang iba. At syempre ang aking, si Inang Reyna, si Madam Kring, thank you so much. Aking pop studio family. You deserve it naman. Pero yung last question ko, parang kasi kumbaga pumapayagpag ka na sa pagiging host, di ba? Ano yung gusto makilala ka? Kasi doon best actor, di ba? Parang doon sa movie mo, mas makilala ka bilang best actress or actor or maging best host. Yan yung gusto mong, kumbaga, choice kung may choice ka. Sobrang salamat sir sa iyong katanungan sir. Pero kung may choice lang ako sir, no? Sobrang akong kontento kung anong ibigay ko, ano man ibigay sa akin. Kaya ako man ang plano ko is hindi man best ang plano ko, ang plano man ni Lord ang best. Kaya kung hinayaan ko na sa plano niya, mas the best yung parang reaction ko eh. So kung ako sobrang happy na ako sa awarding na yun. Kahit yun na matanggap ko sa buhay ko, hindi ko na talaga in-expect, hindi ko nga in-expect yun eh. Pero kung ano man, kung actor, actress, host, pero baka mas host na lang, no? Kasi nakakaya naman yung actors, ang dami nila, yun ang nag-shawi na nagpuro-ulo, hindi ako pa yun ang doon. So, baka host na lang. So, thank you, Mela. Congratulations Salamat sa your kayo. new show. Congratulations. Thanks, Alan. Thank you. Ay, bakit na dito si Mr. Ray Valera? Tsaka lang. Our next set of questions will come from Kita Dar on Random Republica. Hi, Melay. Congratulations. Kumusta yung experience na solo host ka dito? Kasi syempre sanay ka na dyan sila, Ma'am si Janina, Ma'am si Reg. Sobra talaga ako na kuan din. Parang nakaramdam din ako ng sadness. So, kasi siyempre wala ang aking mga mamshi eh. Kaya nung in-offer to sa akin ba, hindi talaga ako parang, ako yan. Pero nung sinabi na Bisaya, doon ako nabunutan ng tinig. Kasi ayaw ko talagang magkakuan ba. Siyempre yung mga fans namin sa Magandang Buhay, miss na kami, alam mo yun, love na love kami. So ayaw ko mag-bypass ba. At pinaka-ayaw ko yung bahala na ako ang masaktan, ayaw kong makasakit talaga. Na pag magkaroon ako ng show na Tagalog na gano'n na yung solo ko, yung kasi sobra ako ang rapport namin sa Magandang Buhay at mas maganda pa rin may kasama ka sa isang show. Ito naman nung sinabing Bisaya, doon ako na nila ng ay tanggapin ko. Kasi nga Bisaya and
gusto ko rin talaga na marami ding mga Bisaya na matutuwa, na talagang yung Bisaya show nilagay na sa national. So yun ang pinakikilig ng mga Bisaya, kaya doon ako na happy. And na-mention mo rin kanina na dati kayo yung nag-a-adjust, kami naman yung mag-a-adjust ngayon. Nung nagsisimula ka pa lang dito sa Manila, meron bang experience na dahil Bisaya ka, nahirapan ka sa mga salita, nagkamali, any memorable experience? Marami talaga. Di ba yung mga kuan, yung parang nasama ko nga dito sa usapan nyo namin, yung parang, anong tawag yun, nalibog. Yung nasama sa taxi. Sabi ko, kuya, dyan, nalibog dyan, kuya. Sabi niya, first man ko dito sa Manila. Sabi niya, ha? Saan ba dito? Kuya, nalibog na ako sa iyo. So, kasi ang driver naman, nalibog. Parang yan ang mukha nito, nalibog sa akin. Kasi ang nalibog sa Bisaya, nalito. Parang nalibog na ako sa iyo kung saan ba talaga yung lugar namin. Tapos sabi ko na nalibog ako sa iyo, pero natakot yung driver ko. Ito na lang kung nasaan. Yun yung mga Bisaya ba na, alam mo yung minsan hindi mo talaga maiwasan. Kasi dito sa inyo, ang kuan sa inyo, ang langgam sa inyo nasa lupa pa. Sa Bisaya nasa kuan na, nasa ere. Lumilipad ang langgam kasi nasa amin ibon. So parang iba-iba talaga ang aming mga kuan. So iba talaga din pag nandito kami sa Makuan ka rin no? Salamat. Salamat ka. Thank you, Kate. We have a question from the entertainment editor of Tempo, other than Neil Ramos. Good afternoon ka. Ano po? Kanina napanood lang namin yung teaser na parang mga, sabi mo nga, parang na ikikwentuhan lang kayo parang. Pero ano ba ang kabura nung show? Paano ba lalatag to? Just like, ano? Ito, sumama ka na lang sa meeting namin. Ito ang aming lalatag ko siya, sir. Tapi, it's all about happiness. Yung, hindi, kumbaga, minsan pag may usapan, iiyak ka, di ba? Pero dito, kailangan mabawi to ng iiyak ka sa tawa. Kasi para bang, kumbaga yung pag-usapan natin, yung buhay mo, reminisce, ito kasi mga artista na ito yung parang very famous na nito mga artista, celebrity ng mga Bisaya, ito, famous na. Minsan kasi baka, wala, ang relaxation na lang nila yung interview na Bisaya. So para sila nagpamassage, para silang nakipagpintuhan sa kanilang auntie ba? Kamusta naman ka dyan, auntie? Yung parang tapos, pag yung parang may sundutan na parang iyakan na, talagang kailangan talaga mabawi na tatawa talaga itong ating mga celebrity ng mga Bisaya. It's all about life. It's all about past na life nila. At meron din, tatanungin ko rin sila kung okay sa ating mga celebrity, yung mga dumating din na mga time sa buhay nila na yung mga issue na dumating sa kanila, kung open up sila, okay na open, kung hindi naman, i-edit out, di ba? So, lahat ng mga pwede nilang sabihin under the sun na in Bisaya, na pwede silang mag-open up sa kanilang kuanti. Yun ang aming pag-uusapan dyan. Okay, so easy going matter. Ma'am, kasi ang target niyo basically like Bisaya. No? Bisaya, Pero may mga kapanood din na ito na hindi Bisaya. Di ba? Opo. Ma-expose din ba kami sa mga kultura o mga kaalaman na tungkol sa inyong, Bisayan thing? Of course, sir. Dito nga namin ipakilala ang mga Bisaya, sir, na kami hindi kami harmful. You can actually, sir, you can buy one, take one sa mga Bisaya. And marami ka rin maiintindihan sa mga Bisaya culture at mga tradisyon na, ay, parang sa Tagalog din yan ha. Ay, parang ganyan din pala mga Batanggenyo. Parang gano'n. Kaya pala nagsuswak din minsan. Kaya pala yung mga taga-Tarlac, nakapag-asawa na Bisaya, kasi may in common pala sila ng mga ganito. So, makikilala nyo ang mga Bisaya at ma-understand nyo kung bakit parang galit kami. Ganun lang talaga kami magsalita, parang, nausa naman ka! Pero hindi pala kami galit. At may understand mo rin dito, kasi ang Bisaya naman, hindi lang kami. Parang Visayas, Mindanao, meron din mga Ilonggo, iba naman yung kanila. Pero nakakaintindi sila sa Bisaya. Meron din mga waray-waray na nakakaintindi sila sa Bisaya. So, parang gano'n mga Chabacano na nakakaintindi din sa Bisaya. So, parang gano'n lang, sir. Okay po. Lastly, ma'am, hindi ka ba natatakot ng mga overexposed ka? I mean, may magandang, may show ka pa, the other one, sa morning. Tapos eto nga, walang takot sa'yo na maaaring masyado ka nang napapanood madalas sa, online na TV. Siguro kung overexposed ang tawag dyan, sir, wala naman akong takot, sir. Mas takot ako pag hindi ako masweldohan, sir. Ito naman kasi aming
magandang buhay naman is talagang, alam mo, may mga panak-panak kami dyan ng mga tape quiz. At ito naman ang aming one-on-one every Saturday at Sunday lang ito. So talagang hindi naman ito talaga makakawala. At saka, Bisaya nga ito, so parang kuan naman ito, malayo din sa Tagalog na talk show at sa Bisaya na talk show. Ibang audience siya. O, iba namang audience. Thank you po. Thank you so much, sir. Sir Ronnie Ricketts. Thank you, Sir Neil. Our next question will come from John Michael Bueno of Kumagkaw. Ayan, siguro kilala ko yan. Since day one sa Pemilaso namin, siya talaga is very supportive sa amin. Thank you so much. Yes. Hi, Melay. Hi. I was very fortunate enough to actually witness your wedding. English. No, I mean, we've had history when I was covering in the early days. I'm really thankful that you have become who you are today. Well, first of all, congratulations sa new show. Thank you. With this new show, gagawan niyo pa ba siya ng mga other things aside from, of course, yung format niyo kasi ngayon, para siyang podcast Okay. per se. So this is just plainly talk. But are you in the near future? Do you plan to put out some episodes that would require you to go out of the studio, like perhaps go to your hometown or the hometown of the person that you're interviewing, things like that? Yes. Ito na, maraming salamat sa tanong mo kasi yung tanong mo nakakrak ng utak ko. Ito, kasi I love you, Kumagaw. Itong, maganda itong tanong ni Kumagaw kasi itong show namin, ito pala yung preliminary. Kung bibigyan pa kami ng budget, kayo din ang magsasuggest. Kapakikinggan namin kayo kasi yung atong pag-artista ko kasi dahil din sa inyo sa mga nanonood ngayon sa mga kuanizens kasi sila nagpapatrending sa akin kahit wala naman akong ginawa, pinabalik yung mga videos ko. So, kayo ang magsasuggest kung anong gusto nyong mangyari dito sa Kuan on One. Kung gusto nyo bang lumabas kami sa studio, pupuntahan ba namin, kasi sino ang gusto nyong i-guest namin, pupuntahan ba namin yung mga lugar, nasa inyo yan. So kapag nasa power ninyo ang ikauunlad ng aming Kuan on One. So, pakikinggan namin kayo, don't worry. Kung ano yung mga suggestion nyo, bibitingan namin at pag-uusapin namin na talagang magawa namin. Alright. How does your family think of your success? I mean, yung mga na-achieve mo, anong nararamdaman nila, Jason, ng mama mo and papa mo? I think they don't think it. Because they don't have mind. They sobrang grateful. Grabe pagka-grateful talaga. Grabe talaga. Kaya wala kaming sawa na magpasalamat kay Lord. Everyday talaga, kung may time kami na, kung wala kaming time to work ngayon, magsisimba talaga kami, magdadasal kami, mag-rosary kami kasi wala naman ako. Sino ba naman ako dito? May pinsan ba ako dito sa ABS para magkuhan? At saka, yun palang mga kuanizens na sila ang gumagawa ng mga videos namin ng mga kalukuhan. Tapos ginagawa nilang cartoons. Doon palang parang, masabi ko, grabe naman si Lord. Uy, wala na nga tayong ginagawa, nananahimik na tayo sa buhay natin. Pero talagang grabe si Lord na ipakilala kami ba para magkaroon ng blessing na kagaya nito. So, ang pamilya ko sobrang grateful sila. Mama ko, papa ko, si Jason, grabe talaga. Sama-sama sa akin sa simba, talagang, God, thank you so much, God. Thank you talaga tayo kay Lord sa mga blessing na binigay niya. But would this interfere with your other shows and also yung, of course, yung content na nilalabas ninyo sa your own YouTube channel? This will not interfere because I am so scared. Hindi ito mag-interfere kay kuan man ito ka lang, Bisaya man ito na show. And yung magandang buhay naman is talk show, pure Tagalog, and lahat makaka-relate yun, Bisaya, Tagalog. And kasama ko ang mga mamshi ko naman, different insight na mga mamshi, different kinds of mamshi. At ito namang aming YouTube namin, minsan lang naman kami mag-post na rin na. Minsan pagka may kwan kami, may time kami, yung about family naman yung aming YouTube. Parang pinapakilala namin. Actually, ang YouTube namin for memories talaga. Sa pagdating ng future, may mapapanood kami na, ay, ito yung ginawa natin, oh. Pero sobrang thank you din sa mga blessing na dumarating sa YouTube namin. What would your message be to yung pinaka-solid na fan base which is Malason? Thank you so much talaga sa mga Melason talaga na hanggang ngayon
dalawa na lang sila. Kaya lang, di kasama kami lang. So, grabe talaga, especially to Ate Lulu talaga, grabe. Sila Ate Grace, thank you so much ba kay grabe talaga ang, yung mga, alam mo yung mga simpleng like, simpleng pagsuporta, simpleng pag-share, sobra ang nabibigay sa aming blessing. At ngayon, sobra nilang mahal kasi ang dalawa naming mga chicken nuggets. Kaya, thank you Lord sa inyo. Wala kami ni Jason talaga dito kung hindi dahil sa inyo. Kaya thank you kay Lord na binigay kayo sa amin. Alright, thank you so much. Thank you so much, Kumangkaw! Since day one kasi yan siya, nakakrush na sa akin ni Sir Von. Ay! Correct lang natin, Ma'am Shi, every Tuesday, 6 Eh, so p.m. sorry. yung ating kuwan-on-one. Every Tuesday pala, 6 p.m. Yes. And diba, hindi ko alam ang kuan ko, oras ko. Fresh new episodes and every Tuesday. Thank you. Okay, ito naman ang nagkaroon ng napakaraming boyfriends na Bisaya. Wala iba kundi si Conrad Sergio of Abante. Yung abante talaga. Hindi yung introduction. Nagulat naman ako. Pero hindi, anyway, Mela, congratulations. Talagang PBB pa lang gusto ka na namin. Salamat tayo. But anyways, anong feeling na may mga taong nangangarap para sa'yo? Like, kanina narinig ko si Direk Lauren, sinasabi niya, pangarap niya ito para sa'yo. Diba? Parang sobrang touching ng ganun. Kung ikaw nga mismo, hindi mo pinapangarap, pero yung ibang tao, ang nangangarap for you. Ang ganda ng tanong ni Sir, no? Kaya dapat sagutin. Mas maganda pa sa mukha ko. Sir, Kaya salamat. ang feeling ng gano'n? Sobrang overwhelmed, Sir. Eh, talagang kung ako lang ang, parang, alam mo yung wala kang alam, pero pinaalam sa'yo. Yung parang ngayon ang feeling eh. Tapos yung feeling na nagkaroon ka ng information na very, yun ang, sobrang overwhelmed ako na maraming tao nangangarap sa amin. Isa na yan si Direk Lauren, sa mga, sila Ma'am Cory, ang ABS-CBN family, sila Sir Carlo. Isa yan sila sa mga nangangarap ng show para sa'yo. Wala namang, pwede naman sila mangarap sa sarili nila, ba't sa akin pa? Tama. Diba? So doon pala talaga grabe grateful. Kaya kasama ko sila lagi sa prayers ko. Na good health sila, wag silang pabayaan. And then, ang pangalawa na yan, yung mga kuanisens nga na nanonood, sir. Kasi kami naman, wala naman kami ginagawa mga pandemic. Yung video namin sa Chicken Nuggets, matagal naman yun. Pero, Actually, wala ka nang bagong video kasi napanood na namin lahat. Oh, Mula sa luma hanggang ngayon. oo, salamat. Pero alam mo yung pinapaulit nila, pinapatrending nila, kaya may mga endorsement na mga nagtitiwala sa amin dahil sa inyo na pagpa-trending nyo sa amin. Kaya sa inyo pa lang dito na talagang may pangarap para sa aming pamilya. Thank you so much. Huwag kayong mag-alala. We won't let you down. Pero paano mo binabalik yun? Yung gano'n yung mga tao nag-dream sa'yo, paano mo naman ibinabalik sa kanila yung favor? Siyempre, binabalik ko sa pamamagitan ng pag if ever makita ko sila sa daan, sir, picture talaga ako. Hindi, kunwari pa ka na, minsan, pinito ko po yan, kaya minsan ba yan, pagpagod pa yung artista, hindi mo ba mag-blame lang ka ng gagano na lang talaga o yung... Oo, tama yun. Pero ito, maliit man ito sa inyong paningin, pero kung makita ko, kahit magsabi ako na, bilisan na lang natin, kaya ano yung mga anak ko. Minsan nga, meron pa nga pa, atawid yung anak ko na nakatawid na, pero inuna ko yung picture-picture. Kasi bakit? Maawa ka naman sa kanila at natuwa sila sa mukha mo. So, alam mo yun, small thing man yun, pero big thing na yun sa akin because oras ko ang tinanggal nun eh. Sa araw-araw ko nakasama anak ko, banding ko. Magpapapicture talaga ako, sir, because dahil sa kanila, kaya sinasabi ko sa mga anak ko, magpapicture kayo eh. Dahil bila sa kanila, nag-trending na tayo. Tama yung ganyang attitude eh. Mas maganda yung nagbibigay ka talaga kayo. Kahit na picture lang kasi mas mahirap pag dumating ang time na wala pa picture sa iyo. Alam niya. Oo. And ito naman is kaunting kasiyahan lang naman. Kahit kaunting kasiyahan lang naman nagpapapicture, kahit may 10 seconds pa yung kuha nila timer. Wala naman problema. 10 seconds, may nagpapicture ako. 10 seconds. Tapos yung battery na saan nag-seconds ako, in-off pa niya. Wala naman, tawa-tawa lang kami pag nag-uusap kami, tawa-tawa. Pero, yan yung mga small things ba na maibibigay mo man lang. Kasi hindi naman yan magpa-picture sa'yo para lang inisin ka. Magpa-picture yan dahil gusto niya, may picture ka sa cellphone niya. Ayan, okay, last na lang. So, since nasa ABS-CBN pa rin naman tayo, ikaw na ba ang pwede ka nang i-level kina Chris Aquino, Tony Gonzaga? Kasi Mele, kasi sobrang hype. Multi-hyphenated ka na sa dami ng ano mo. Parang talk show host, reality show host, game show host, Best actress. Best actress. Lahat na talaga ng klase ng genre yata sa pag-host, meron ka na eh. Na-experience mo. So pwede na ba
Ano feeling na gano'n ang level? Sir, wala ako ganyan. Sino wag kayo magsabi kayo, mahiya tayo din. Kaya number one pa ako mahiya talaga sa ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan ako. Ako wala akong mahiya tayo. Pinatuloy na Miss Grace. Pagaling pa rin si Miss Grace. Mag-isip pa tayo na, pati sa kakpan na mahiya talaga ako. Kahit saan ako ilagay ni Lord, sobra akong happy at sobra akong contented. Wala akong mga ganyan-ganyan. Kaya ang gusto ko lang is, makasweldo lang. Maging happy lang. Maging happy lang yung mga tao na nanonood sa akin. Kasi kung hindi naman din na ako makakatulong at hindi naman ako reliable na mapapasaya, oo, ilalin ako ng jinsan at doon ako magpasaya sa mga pinsan ko. Is enough na for me. Wala akong binibinin. Okay na ako siya. I love you. Ba't yung gagalit? Ang sasalugan kayo mag-ibig sa ako. Kaya kayo. And then, bibilib kasi ako sa'yo talaga pag ginaral yung career mo eh. Di ba? Parang lahat na experience mo eh. Salamat kayo siya. Si Lord talaga yan lahat. Si Lord, thank you Lord. So, magkano ka na ngayon, Mele? Gaano ka na kayaman? Last question. Ito Ay, sir. yung yaman mo ba enough na para mabuhay ng parangal ang mga anak mo hanggang sa paglaki nila? Ito siguro 1.5 lang ako sir, okay lang. Sobrang thank you Lord sa blessing talaga na binigay niya sa akin. Actually ngayon na medyo ka nang nakaluwag-luwag na ba, thank you Lord. Mas, pag nakaluwag-luwag ka pala, mas pressure ka pala. Kasi, the more na, siyempre ako kasi, hindi naman ako yung parang nabubuhay lang na binigyan lang ng pera, tapos gagastusin lang. Ako kasi, meron kasi akong ako kasi ng pagkatao, may realization kasi ako ng pagkatao, yung pag binigyan ka ng ganito ng blessing, may reason yan kay Lord. Ibig sabihin, meron kang dapat paggagamitan yan at meron ka din tutulungan yan. So, ako parang sinabi ko, with a great responsibility talaga to ba. So ngayon, mabilis lang kasi ako makontento eh. Which is gusto ko para hindi din ako ma-stress na anxiety sa mga kuwan. Pero at the end of the day, bibigyan ka pa rin kasi ni Lord ng mga blessing na mga ito na hindi mo na alam kung deserve ko ba. So para sa akin, is okay na talaga ako pero ako is very contented ako sa kung anong binigay sa akin ni Lord. And happy ako na makaprovide ako sa family ko, lalo na sa parents ko. Na siyempre yung papa ko is dati kasi kuwan siya, Scorpio. Ngayon, cancer na siya. Kasi naluloko ko lang kasi tawa-tawa na lang kami. Pero, at saka mama ko na the kidney girl. So, alam mo yun, may iba talaga. Mele, ikaw lang talaga yung kahit seryoso, mataso. Hindi kasi, alam mo yung hindi kasi pwedeng seryosuhin naman yung mga malungkot na mga Tama naman. Sa aming pamilya kasi, si Lord ang nakakaalam sa buhay natin. Huwag natin i-waste sa mga kalungkutan. Ito yan. So kami, ako, salamat Lord. May mga ganito nangyayari, pero may ipro-provide ako. Correct. Sino ang magpo-provide yan? Wala namang mga kapatid ko, kung ano naman yun, may mga sarili silang pamilya. So, thank you Lord talaga sa blessing. Kaya hindi talaga tayo pababayaan ni Lord kung hihingi sa Kanya tayo ng tulong. Okay, thank you. And kailan ka huling nagpakuan? Siyempre, kung maging honest ako sa inyo, naka-livestream tayo. Sabi mo nung filler lang yun, di ba? Anything pwede Filler naman, walang problema. Filler naman yung kuha naman. Oo, so kailan ka huling nagpakuan? At ano yun? At saan? Gusto niya ba oras? Nagpakuan ako siyempre. Kailan umaga lang. Saan? Sa bahay. Nagpa-make up ako sa bahay. Hindi naman yun. Para maganda ako sa inyo, baka magkakasabihin nyo na naman na may mukha ni Milay. So nagpa-make up ako nagpakuan ako kaya na umaga. Kaya halata naman na bagong kuan kayo. Yeah! Thank you very much, ha? Salamat sir. Ito talaga siya, maisip na masama. Ikaw din doon eh, it's a tie. Nagpakuan din kasi siya. Okay, we are down to our last 5,000 questions. Ay! 5,000! 3 days na tayo dito, ganun pa rin tayo. 5 questions. And our next set of questions will come from Mami John Bonsol of John Bonsol.net. Mami Job, salamat. Hello, congratulations po. Salamat, Mami Job. Huwag na, patay ka ko. Bilang isang hindi nagsasalita ng Bisaya, nangangarap mag-Bisaya, ano yung para sa'yo, pinaka-importanteng expression na dapat matutunan ng hindi nagbibisaya na gustong mag-Bisaya? Ang expression ng mga Bisaya na yung parang gusto nyo matuto. Kasi kami sa amin kasi, ang mga Bisaya kasi, di ba dito sa inyo, ito reality lang tayo dito, di ba? Kapag ang mura kasi sa inyo, parang pag namumura ka lang, bad na talaga, di ba sa mga Tagalog? Bad ka na. Sa amin kasi sa mga Bisaya,
minsan yung mura kasi parang joke na lang kagaya ng pisti. Parang naging joke na lang siya ba? Parang, tapos, hindi talaga siya ginagamit pag galit ka. Yung ginagamit talaga siya pag nagjo-joke ka. Minsan pag kung talaga, dahil pisti ka talagang taka, ha? Pero, lambing, parang nagiging lambing na siya at parang nagiging running joke na siya sa mga Bisaya. Pero, hindi naman pwedeng tuturuan kita magmura. sorry, pang joke. Pero, parang yun ang gusto ko. Pero siguro, sa mga Bisaya, yung parang pasigaw. Yung akala mo nagagalit kami pero hindi kami galit. Parang gano'n lang talaga namin nare-release. Yung parang ako talaga gano'n, salamat kay Sir Kuan pa! Yung gano'n. Yung akala mo galit pero sobrang grateful lang ang feeling no na parang, salamat kaayo, uy! Yung parang sumubra lang talaga ang pag-grateful na hindi niya ma-release sa Kuan, kundi i-release niya sa boses. So, salamat kaayo. Salamat kaayo. Tapos ay, uy. May uy. Oo, salamat kaayo, uy! Uy. Uy. Nagkanta naman ako. Pero salamat kaayo po, Ma'am Jo. Salamat kaayo. Uy. Yeah. Yes. Sana per episode meron din ako makuhang expression na ituturo. Yes, Ma'am Jo, promise ko yan sa'yo. Meron kami sa dulo niyan at the end of the show. Meron kaming, ang mga guest ko, meron silang favorite na Bisaya na word at i-explain namin yan. And then, tapos minsan gagawin nilang kanta, yung mga guest ko, yung mga singer, yung ibang mga Bisaya. Ayun. Thank you so much, Ma'am Jo. Thank you. Ay, salamat kaayo, uy. Pwede din, anong padayon? Padayon. Moving forward, Oo. padayon. Padayon parang laban ka lang, patuloy ka lang. Or pahuway, pahinga. Pahuway, pahinga. Maraming mga... Amping. Pahinga. Daming magagandang Bisaya words na pwede natin i-share. And again, guys, we still have more questions. Just to remind you, we have our official hashtag for today, Kuan on One Media Kuan. And this is every Tuesday po yan, 6 p.m. Fresh new episodes every Tuesday. And do we still have more questions? Art ka na? Galing talaga mamaging kasi ibigan ko to si Nikki. Ay, okay na yung questions natin. Thank you. Sorry po. Yeah, we have a question. Ay, sure, go from ahead po. The entertainment editor of People's Journal, Go ahead. none other than Tito Eugene Assis. Nagtawag pa si Sir kay wala naman Itay. Ayan na pala si Sir pala, sorry. Maayong buntag. Maayong buntag kayo sa mas. Hindi ako Bisaya, pero Pero ang ganda ng words niya parang Bisaya. maayong buntag. Anyway, kanina na nabanggit mo yung yung mga dream guest mo kanina pa, yung pag nabanggit mo si Maris, Raka, tapos si KZ, si TJ. Tito Boy. Anyway, ba't hindi mo nabanggit yung kababayan mo si Manny Pacquiao at saka si Manny D? Sorry. Nawala ko sa sarili ko kanina. Sino ba ako ngayon? Si Mami D, gusto ko interviewin si Manny Pacquiao, si Sir Manny, Ninong po yun sa kasandi namin. And si Miss Jinky Pacquiao. Gusto ko interviewin po na po ang duha ka twins, si Miss Janet at Miss Jinky. Kaya gusto ko ng feeling nga kanang swilling kay sila perme. So yun ang gusto kong mga pangarap ko din na ma-interview na ako. Oh, the Hamora sisters. Yes. So, makalimot ko. Salamat sa pag-remind, sir, ha? Oo. Kay malista namin. Okay. Tapos, mayroon kang mga inputs din sa show, yung mga kung sino yung gusto mong ma-interview for the day, tapos yung mga topics, mga ganyan, and yung mga inputs mo? Yes. Thank you so much sa writer namin, head writer namin na walang iba kundi si Precious. Ayan siya, ayan. Ayan sa likod si Precious, o yan. Siya, Bisaya din siya. And then siya, kami nagtutulungan dalawa. Sinasabi niya sa akin yung kanyang pinagpuyatan. At ako naman, talagang, hindi naman pwede ako mag-bypass sa kanyang pinagpuyatan. Mag-usap din kami, ako. Tapos kung pwede ko mag-insert to prek, sabi niya, sige, Ma'am Shimels. Tapos nag-usap kami kung saan kami pa. Yung opening, parang ako ang nagkuhan nun, yung parang, kalimutan ko yung opening ko. Basta yung opening ko, parang ako ang nag-isip nun. At sinabi lang din sa akin ni Plex, go, Ma'am Shi. So, brainstorming kami. Sa kanya, brainstorming. Sa akin, storming lang. Kasi wala mong brain. Collaboration. Okay, thank you. Thank you, Melay, and congrats. Salamat kaayo, sir. Thank you.